receiver lang tayo ng recipient tayo ng mga bagay na naibibigay sa atin. And then hindi tayo nakakaalala na ibalik yung mga bagay na dapat nating ibalik. Nagkakaroon din po sometimes ng pagkaumay o pagkasuya yung tao na nagbibigay sa atin. In the same way, ang Panginoong Diyos, kung ating i-evaluate ang ating mga sarili, palagi niya tayong inaalala sa ating mga buhay. At sa katunayan, siya palagi ang siyang nagkakaloob ng lahat ng kailangan natin. At malinaw na sinasabi ng Acts chapter 17 na sa Kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Siya ang nagbibigay lahat ng pangangailangan natin. Siya ang nagbibigay ng hininga, ng buhay at ang lahat ng pangangailangan natin. God is always remembering us every minutes of our life sa ating pong mga buhay. Pero sometimes, ang nangyayari po sa buhay natin, nakakalimutan natin ang Panginoong Diyos. Or else, may mga time na masasabi natin, I always remember God sa buhay ko. Pero if we honest sa ating mga sarili, may mga time na hindi natin inaalala ng lubusan ang Diyos sa ating mga buhay bilang mga anak niya. So sa umagang ito, nais ko po na hikayatin kayo na buksan ang inyong mga Biblia sa Mga Ngaral chapter 12 o Ecclesiastes chapter 12 verses 1 to 7 as our continuation ng ating series dito po sa book of Ecclesiastes o ng Mga Ngaral. Mga Ngaral chapter 12 verses 1 to 7. And this is part 1. Ang sabi po ng Word of God, sabi po ni Haring Solomon, lalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw ng taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at ang bituin, bago kalambungan ng makapal at madilim na ulap. Lalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago ka mawalan ng pandinig na halos di mo na marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ng himig ng awitan. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ang pagnanasang sumipot. Sa minamahal. Darating ang araw na tayo lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang Darating ang araw na malalagot ang talikalang pilak at nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa, at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sinabi ng Mga Ngaral, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Ang ating title sa umagang ito, Remember God Eternally. Ulitin ko, Remember God Eternally. Sa Tagalog, alalahanin ang Diyos ng walang hanggan. Alalahanin ang Diyos ng walang hanggan. Now, we are now in the last chapter of the book of Mga Ngaral of Ecclesiastes. Dito, pinagpapatuloy ni Haring Solomon o ng Mga Ngaral
ang kanyang paksa patungkol sa one day, hahatulan tayo ng Diyos ngayon at sa darating na araw sa lahat ng ating buhay. So, binibigay niya ngayon dito sa chapter 12 as a reminder sa buhay ng mga sinulatan niya na laging alalahanin ang Diyos sa kanilang mga buhay. At dito ay makikita natin ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos na remember God eternally o alalahanin ng Diyos ng walang hanggan. Now, the question is, why you need to remember God eternally? Bakit kailangan mong alalahanin ang Diyos ng walang hanggan? So, the key word here is remember God. Sa unang bahagi ng chapter 1 and 7, pinapakita rito ng salita ng Panginoong Diyos ni Haring Solomon na ang kalakasan na mayroon tayo ngayon sa ayon sa gusto natin ay patuloy na mawawala at mawawala. Pinakita niya sa 8 bahagi ng mga talatang ito na ang buhay ng bawat isa sa atin, whether you like it or not, ay darating ang time na hindi tayo pabata. Tayo po ay patanda. Just imagine na sa bawat tik-tak ng orasan, ng segundo, ng kamay, ay nababawasan po ang ating buhay. Sa katunayan po, when we celebrate our birthday, hindi po dapat nating iniisip na humahaba ang ating buhay. Ang katotohanan, umiiksi po ang buhay natin. Why? Because in Psalms 139, sinasabi ni Haring David, ang sumulat ng Book of Psalms 139, maliwanag na sinabi niya, hindi pa kami sinisilang, batid mo ang haba ng aming buhay, sapagkat ito'y nakatitik sa aklat ng mong talaan, matagal ng balangkas ikaw lamang ang may alam. Ang buhay po natin, ito po ay nakasulat sa aklat ng buhay at alam ng Diyos kung hanggang kailan ang buhay natin. Sinasabi po ng awit 90, verse 9 to 10, ang buhay namin ay 70 taong singkat at 80 naman kung malakas. In Genesis chapter 6, ang sabi ng Panginoong Diyos kay Noe, hindi ko na pahabain ang buhay ng tao sapagkat siya ay makasalanan. Hindi na siya lalagpas pa ng 120 taon. So, nangangahulugan, gusto kong ipaunawa sa atin as our cross-reference, pag-supplement dito sa ating pag-aaral, na organically sinasabi ng Biblia, may limitation ang buhay natin dito sa lupa, mayroong hangganan. At ngayong umaga ay dapat nating sagutin why you need to remember God eternally. Bakit kailangan mong alalahanin ng Diyos sa walang hanggan? And number 1, the definition of the words remember God. Ano ba ang ibig sabihin ng remember God? Now, the word remember or alalahanin sa Tagalog ay binanggit ng 7 beses dito sa chapter 12 verses 1 to 7 sa Magandang Balita Biblia Translation. Kung Magandang Balita po ang hawak nyo, ang sabi po dyan sa chapter 12 verse 1, alalahanin mo ang lumikha. Pagdating ng verse 2, alalahanin mo ang Diyos. Pagdating ng verse 3, alalahanin mo siya. Pagdating po ng verse 3 pa rin, ng 2 bahagi, alalahanin mo siya. Pagdating ng verse 4, alalahanin mo nga siya. Pagdating ng verse 5, alalahanin mo siya. Pagdating ng verse 7, alalahanin mo siya. So, kung inyong titingnan, napaka-redundant po ng mga words na alalahanin mo siya o remember God, remember Him. Pinapakita rito ng ating passage, especially sa Magandang Balita Biblia, na bawat words na binanggit dito sa unang bahagi ng chapter 12 na ito ay nagpapakita
na sa kabuuan na mayroong 7 beses binanggit ang word na remember. This is not coincident na 7 beses binanggit po ang salitang alalahanin. How many days sa buong isang linggo? 7. So, ibig sabihin, napakagaling ng ating Panginoong Diyos, napakagaling ng pag-inspired ng God sa buhay ni King Solomon. 7 times itinranslate ng Magandang Balita Biblia yung salitang remember God in the time of your strength. Remember God in the time of your youth. Pinapakita ito ng salita ng Diyos. Na gusto nating tingnan mabuti na ano ba ang ibig sabihin ng salitang remember. Now, we will focus now sa salitang remember. The word remember in Hebrew is sakar. Hindi ko sakala, sakar. Ito po ay isang bahagi ng salitang verb o ng pakilos o gawa. Na nangangahulugang be mindful, certainly still remember, confess, and preserve. So ang ibig sabihin po ng salitang remember, being mindful. Ibig sabihin, laging nasa isipan mo. Nagpapakita rin po ito na tiyak na nananatili sa alaala mo. Certainly still remember. Confess, ito yung pinapahayag mo. And preserve, ito yung nag-iingat sa'yo. So ang salitang remember, nung ginamit ni Haring Solomon, ay lalim ng kahulugan sa isang Kristiyano na hindi lang niya basta sinasabi na siya ay isang mananampalataya o may relasyon kay Kristo, pero ito ay inia-apply niya sa kanyang buhay. Kaya nga yung word na remember na yan, being mindful, dapat laging nasa isipan mo. Tiyak na nananatili sa alaala mo, pinapahayag mo, at iniingatan mo, pinipreserve mo. So, that is the meaning of the word remember. So, what is the point? Ang salitang sakar o remember o alalahanin ay may malalim na kahulugan at implikasyon sa buhay ng mga mananampalatayang katulad natin, sapagkat ito ay nangangahulugan na, and I quote, to bring someone to mind and then act on that person's behalf. Remember, then, is a much directed action as it is mental exercise. End quoted. Now, sa Tagalog, ang gusto ipakita rito, dinadala ito ng isang tao sa kanyang isipan. At kanya itong ikinikilos sa pamamagitan ng taong nasa kanyang isipan. Inaalala niya at direction niyang ikinikilos ito sa kanyang kaisipan. So, meaning, when we say remember, it is referring to someone, sa isang tao, na nasa isipan mo, na nasa puso mo. Yun yung gustong ipakita rito ni Haring Solomon. And in our context, pinapakita ni Haring Solomon, sino yung dapat i-remember? Sino yung dapat alalahanin? Ang sabing ganon, remember God. Ang alalahanin mo ay ang Diyos. Remember Him. Alalahanin mo siya. Kaya ang kahulugan po ng salitang remember, to bring someone to mind. Yung isang tao, dilagay mo sa isipan mo. Yun ang ibig sabihin po. At siya ay kinikilos mo on behalf on Him. Na nasa Kanya, daladala mo siya sa iyong isipan. Inaalala mo siya. Kumikilos ka sa iyong kaisipan at ginagawa mo ito dahil sa taong iyon. Lagyan natin to ng isang example. Madalas ko marinig sa mga nagpapaaral na mga anak, lalo na ito ay nagpapaaral na yung word na salitang iginagapang lamang, di ba? O kaya yung word na salitang itinataguyod lamang. Kapag tinanong mo, especially yung mga OFW sa ibang bansa, bakit ka nagtsatsaga dito? Ang sasabihin niya, nandito ako kasi may pinag-aaral akong anak. Gusto kong makatapos yung anak ko. In that sense, parang sinasabi,
Nandun siya, nagtatrabaho siya, pero ang laman ng isipan niya, upang magkaroon siya ng determinasyon sa kanyang pagtatrabaho, ay ang kanyang anak. Nakuha niyo yung punto? So, ibig sabihin, nung sinabi ni Haring Solomon, yung word na to remember, ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Diyos. So, remember God. Ilagay mo sa isip mo ang Panginoong Diyos. Kumilos ka na mayroong pagkilos dahil sa Diyos. On behalf on Him. Sabing ganon, kailangan kumikilos ka. So, ang ibig sabihin po dito, that is why Magandang Balita, Biblia translation, for the first 7 verses translated, remember, in every verses, the word remember, alalahanin. Well, in my study, kapag tinignan ko po ito, 7 times po binanggit sa translation na ito, itong chapter 12, na verses 1 hanggang 14, na 7 times. In other words, every day we need to remember God sa ating mga buhay. In every morning, sinasabi sa atin, as we wake up in the morning, dapat ang nasa isipan natin ang Diyos. Ang nasa isip natin ang ating Panginoong Diyos until we retire sa ating pagtulog, inaalala natin ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, bago ko po expound itong passage na ito, verse by verse, hayaan niyo po muna na ating pag-usapan, palawakin, mula po sa banal na kasulatan ang salitang remember o alaala. Now, meron po akong nais ipaunawa sa atin. When we say remember, it's implied in God's nature and attribute. Alam niyo po, makasalanan po tayong lahat. Sa katunayan, when we are sinners, na hindi pa tayo naliligtas, hindi natin inaalala ang ating Panginoong Diyos. Siguro naaalala lang natin pag magbe-birthday tayo, ganon. O kaya pagka-Christmas, baka naaalala natin yung Panginoong Diyos. O kaya naman, pag nakipaglibing ka, naaalala mo yung Diyos. O paminsan-minsan, naaalala mo yung Panginoong Diyos. Nung tayo ay hindi pa mga mananampalataya, ang katotohanan, we are not remembering God sa ating mga buhay. Why? Because we are sinner. Ang isang taong makasalanan na walang relasyon sa Diyos, yes, buhay siya rito, but spiritually dead, ay kailanman ay hindi niya aalalahanin ng Diyos sa kanyang buhay. Why? Sapagkat wala po siyang relasyon sa ating Panginoong Diyos. I tell you the truth, and I want to give one example. Kapag ang isang tao ay walang relasyon sa iyo, hindi mo naman siya inaalala di po ba? Tama po ba? Yung mga kapitbahay mo, lagi mo bang inaalala? Hindi naman, di ba? Nagwo-worry ka ba kapag may problema sila, kapag may sakit sila, kapag ganito yung dinadaanan nila? Nagwo-worry ka ba sa kapitbahay mo? Hindi ka nagwo-worry. Why? Because you have no relationship with them. Tama po ba? Pero kapag ang isang tao ay meron kang relasyon, ano yung nararamdaman mo? Naalala mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung nanay mo, yung immediate family mo, you always remember them. At ang katotohanan, nasa isipan mo sila palagi. Why? Because you have relationship with them. Amen po ba? Pero yung isang tao na wala kang relasyon, hindi mo iisipin siya. Hindi mo siya alalahanin. Why? Because you have no relationship with them. That's why, pinapakita sa atin ngayon dito na kung tayo ay may relasyon kay Kristo sa ating mga buhay, hindi po maihiwawalay sa atin ang salitang, I always remember God sa buhay ko. Why? Because God is the first who remember us sa buhay natin. Tayong lahat ay karapat-dapat na maparusahan sa impyerno. Karapat-dapat na kapag namatay tayo ay maghihirap sa apoy ng impyerno. But God always remembering us. At sa katunayan, from eternity past, nasa isipan tayo ng ating Panginoong Diyos because in the teaching of God's election. Kaya nga sinabi, dahil sa inyong pag-isang ito, hinirang na kayo ng Diyos bago palikhain ang sanlibutan. Ephesians chapter 1 verse 4. Sa katunayan, kung tayo ngayon ay naligtas, in the first place, dahil ang Diyos ang unang nag-isip sa atin. Ang Diyos ang unang umulala sa atin. Pero tayo, kailanman hindi natin inisip ang Panginoong Diyos.
Dati, we are not concerned sa spiritual na aspeto natin. Hindi natin alam. At tingin natin sa ating mga sarili, kahit na mamatay ako ngayon, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya nating sabihin na pwede kong pumunta sa impyerno because of our spiritual condition. We are dead spiritually. We are willing to destin sa apoy ng impyerno. So, pinapakita rito na ang katayuan ng isang taong wala pang relasyon sa Diyos, kailanman ay hindi niya aalalahanin ang Diyos sa kanyang buhay. Pero ikaw, bilang mananampalataya, paano mo inaalala ang Diyos sa buhay mo? Are you remembering God every day sa buhay mo? Because you have relationship with Him? Ang gusto ng Panginoong Diyos, maunawaan natin ito through the pen of King Solomon. Now, sabi ko kanina, ang word na remember, ito ay unang ginawa ng Diyos. Why? Because the nature and attribute of God is always remembering us. Katangian ito ng Diyos. Ang katangian ng Diyos, ang gawa ng Diyos, ay laging may word na remember. Naaalala ka niya sa iyong buhay. Kahit na minsan, hindi mo po inaalala ang Diyos sa buhay mo, inaalala ka niya. Sa paano paraan? Gusto nating tingnan ang sinasabi ng banal na kasulatan ng ilang mga passage sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. Halimbawa sa Genesis chapter 8 verse 1. Please open your Bible in Genesis chapter 8 verse 1. Now, ang sabi ko rito, hindi kinalimutan ng Diyos si Noe. Nakita niyo daw? Hindi kinalimutan ng Diyos si Noah. Ngayon, ano ba yung context ng chapter 8 na ito? Now, the context of Genesis chapter 8 is talk about the abolishing yung mga tao na namumuhay sa kasalanan. Kapag tinignan niyo po ito, ang Diyos natin ay lubang na karoon ng kalungkutan sa kanyang puso nang nakita niya na ang tao ay namumuhay sa kasalanan in Genesis chapter 6. In Genesis chapter 6, ang sabi ron ay ito. Sa Genesis chapter 6, sabi ho doon, sinabi ng banal na kasulatan sa verse 5 ng Genesis 6, nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong inisip na mabuti. Verse 6, kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. So yung context, sa panahon ni Noe, ang tao ay makasalanan. At ang nais ng Panginoong Diyos, i-demolish niya ang unang mundong ito at ng mga taong nakatira rito dahil sa kanilang pagiging makasalanan. At pagdating ng verse 8 ng chapter 6, ang sabi doon, sa mga nilalang niya'y si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. So ang nangyari ngayon, ang Panginoong Diyos, dahil parurusahan niya ang lahat ng tao sa kanilang mga kasalanan, ano yung naisip ng Panginoong Diyos? Ang naisip ng Panginoong Diyos, because Moses walked with God, lumalakad si Moses, nakasama ang ating Panginoong Diyos, ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ko paparusahan si Noah. Kaya pagdating po ng Genesis chapter 8 verse 1, ang sabi ron, nung natuyo na ang baha, hindi nabaglit sa isipan ng Diyos si Noah. So doon pa lang sa Genesis chapter 6, pagdating ng Genesis chapter 7, this is the story of the flood. Ito yung bago niya pabahain at bumahana. Ito ay umaabot ng 40 taon bago niya ginawa ito. Bago niya in-apply doon sa Genesis chapter 6, at pagdating po ng Genesis chapter 7, nung pinabaha niya, ang span ng taong ito, 40 years, nang pinulfill ng Lord yung kanyang sinabi kay Noah na pababahain niya. So ano yung nangyari ngayon? Pinabaha niya. So mahigit na ilang araw, ang baha, 150 days na bumaha. Pero, after full of flood, ang sabi ng Panginoong Diyos sa chapter 8 verse 1, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noah.
at ang lahat ng hayop na kasama niya sa daong. So ano ibig sabihin dito? Pinapakita rito, when God remembered Noah, it is equivalent of God's blessing. So kapag nakita natin kung paano niya inalala si Noah, nagpapakita ito na ang Diyos ang nagpala kay Noah. Just imagine, that is the nature and attribute of God. When God remembering you every minute ng iyong buhay, ang Diyos natin ang siyang nakakaalam how He blessed us sa ating mga buhay. Kaya nga, when God remember Noah, it is equivalent of God's blessing for him, for his family. So pinapakita ngayon dito na ang isang tao na inaalala ng ating Panginoong Diyos, kailanman ay hindi pababayaan ng ating Panginoon. Amen po ba? So ang tanong natin ngayon dito ay ito. Inaalala mo ba yung Panginoong Diyos sa buhay mo? Kung inaalala mo, ito ay nagpapakita lang na ang Diyos ay inaalala niya. Genesis chapter 30, verse 22. Open your Bible in Genesis chapter 30, verse 22. Sabi ho rito sa Genesis chapter 30, verse 22. Now listen. Sa Genesis 30, verse 22, ang sabi rito, inalala ng Diyos si Raquel, at pinakinggan siya at binuksan ang kanyang bahay bata. Now listen, si Raquel ay asawa po nino. Asawa po siya ni Jacob. Si Raquel, baog po siya. Ala po silang anak. Kapag pinag-aralan niyo po yan, makikita niyo na si Raquel, na asawa ni Jacob, ay imposible nang magkaanak. Yan makikita natin. Pero ang sabi ng verse 22 ng chapter 30 ay ito. Now listen. Sa wakas, nahabag din ng Diyos kay Raquel at dininig ng kanyang dalangin. Nagdalang tao siya at nagkaanak ng isang lalaki. Kanyang sinabi niya, tinubos din ako ng Diyos sa aking kadustahan at niloob ako'y magkaanak. At tinawag niyang Jacob ang kanyang anak. Sana'y bigyan ako ni Yahweh ng isa pa, ang wika niya. Now, just imagine, when God remembered Rachel, the wife of Jacob, God heard her prayer. Nakita niyo? Because Raquel had relationship with the Lord, at palagi siyang nananalangin sa ating Panginoong Diyos, despite po na napaka-imposible na niya na magkaanak, ano ginawa ng Panginoong Diyos sa kanya? Inalala siya ng Panginoong Diyos. At dahil inalala siya ng Panginoong Diyos, pinapakita rito, God heard her prayer. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang dalangin. At nagkaroon po siya ng anak na si Jacob, ang lalaki ng ating Panginoong Diyos, na kung saan ay nagligtas sa Israel sa panahon ng kahirapan. Mapapansin natin na God heard the prayer of Rachel. So ano pinapakita rito? Kapag inaalala tayo ng Panginoong Diyos, nangangahulugan ito na nakikinig siya sa ating mga panalangin. Exodus chapter 2, verse 24. Sa Exodus chapter 2, verse 24, ang sabi po doon ay ganito, narinig ng Diyos ang kanilang daing, at naalala ng Diyos ang kanyang tipan, kina Abraham, Isaac, at Jacob. And this is the prayer of Moises. Nang si Moises ay nagpipray sa ating Panginoong Diyos, dahil ilalabas niya ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto, nanalangin siya. And then ang sabi sa verse 24 ng Exodus chapter 2, narinig ng Diyos ang kanilang daing. At naalala ng Diyos ang kanyang tipan, kina Abraham, Isaac, at Jacob. Naalala, na-remember ng Panginoon. Itong mga patriarkang ito, na pinanggalingan ni Moises, ay naalala ng ating Panginoong Diyos. When God remember Moses groaning or crying because of Israel slaves in the Egypt, God setting them free. Kapag inaalala ng Diyos tayo, palagi niya sinasabi, when we cry, dumadaing tayo sa Kanya, ang Panginoong Diyos ay gumagawa sa ating mga buhay at siya ang nagbibigay sa atin ng kalayaan
sa anumang bagay na nagbibigay ng bigatin sa ating mga buhay. So, from Old Testament, these three passages ay nagpapakita sa atin na ang Diyos natin ay laging inaalala. Inaalala niya ang bayang kanyang hinirang, ang bansang Israel. Inaalala niya ang individual na buhay ng tao katulad ni Rachel. Inaalala niya ang naglilingkod sa kanya na si Moises. So, ang Diyos, nag-aalala siya, inaalala niya ang individual na buhay ng kanyang mga anak. Ang Diyos, inaalala niya yung grupo as representing Israel. Inaalala ng Diyos ang naglilingkod sa kanya katulad ni Moises. And this is the proof na ang Diyos natin sa kanyang nature and attribute ay lagi siyang nag-aalala. Inaalala niya kung paano niya tayo pagpapalain holistically sa ating buhay. Inaalala niya tayo at binibigyan ng time kapag tayo ay dumadaing para manalangin sa Kanya. Ang Diyos natin, kapag nakita niya na may bigatin tayo sa ating mga buhay, inaalala niya tayo to set us free sa mga bagay na nagbibigay ng kabigatan sa atin. So ngayon, tingnan natin ito. Kaya pinapakita dito sa ating mga passage na ito as our reference dito sa book of Ecclesiastes chapter 12, pinapakita rito si Haring Solomon, kinukonclude niya, remember God in the time of your strength. Remember God hanggat nabubuhay ka. Hindi mo lang naaalala ang Panginoong Diyos kapag may sakit ka. Hindi mo lang naaalala ang Diyos kapag may kailangan ka. Hindi mo lang naaalala ang Diyos kapag nasa bingit ka ng aksidente o ng mga bagay. Ang pinapakita rito, bilang mga anak ng Diyos na may relasyon sa Kanya, palagi nating ilalagay sa ating mga isipan na ang buhay kong ito ay para sa Diyos. Ang buhay kong ito ay dapat na nagsasabi sa akin, I will always remember God sa buhay ko. Because the word remember is equivalent of relationship. If you have no relationship with the Lord, hindi mo siya aalalahanin sa iyong buhay. Pero kung ikaw ay may relasyon sa ating Panginoong Diyos, palagi mo siyang aalalahanin sa iyong buhay. Amen po ba? Yun yung gusto ipakita. Now, fast forward, tingnan natin ang Luke chapter 22 verses 19 to 20. Now, itong Luke chapter 22 verses 19 to 20 ay nagpapakita naman ng turo ng ating Panginoong Jesucristo how we will remember Him sa buhay natin. Lucas chapter 22 verses 19 to 20. Please open your Bible. Once again, Lucas 22 verses 19 to 20. Now listen. Ang sabi ko ng verses 19 to 20 ay ganito. At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinibigay ko sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang saro pagkatapos maghapunan at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na aking dugo na nabuhos dahil sa inyo. Now, si Jesus Christ ang nagsasalita rito kasama ang kanyang mga alagad. And for me, yung salitang remember from the Old Testament ay pinulfill ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang Diyos nga natin ay Diyos na mayroong katangian na laging nagsasabi, I remember you sa bansang Israel, sa mga patriarka, sa individual na buhay sa lumang tipan. Pinakita niya ngayon dito sa atin na yung salitang remember na ito ay hindi lang basta ito isang word. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang anak na bahagi ng isang Diyos sa tatlong persona. God became man. Nagkatawan tao to fulfill itong sinasabing itong aalalahanin ko kayo palagi. Now, of course, alam natin, itong senaryong ito sa Lucas chapter 22 na binasa natin ay pagtatatag ng ating Panginoong Jesucristo para sa tinatawag na Lord's Supper o banal na hapunan. At pinapakita niya rito na kailangan siyang mamatay sa cross
para ihandog niya ang kanyang katawan. Kailangan tumikis ang kanyang dugo in order for us to set us free at bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Upang nasa ganon, ay hindi tayo mag-suffer sa apoy ng impyerno. That's why, pinapakita ngayon dito, sa ating passage sa Lucas chapter 22, kapag naiisip natin na dapat nating alalahanin ang Panginoong Diyos, naaalala natin sa ating mga buhay ang ating Panginoong Hesukristo. Paano siya nag-express ng pagmamahal sa atin? Paano niya tayo minahal? Paano niya binayaran ang ating kasalanan? Paano niya tayo tinubos sa ating kasalanan? Paano niya tayo binigyan ng assurance ng ating kaligtasan? At ang kauna-unahang ginawa ng Diyos ay kailangan niyang magkatawang tao. Bakit niya kailangan magkatawang tao? Dahil inaalala niya ang kanyang tipan sa mga patriarka mula kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, hanggang sa pagdating sa bagong tipan upang ipakita na ang Diyos literally inalala tayong lahat sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. That's why sinabi niya ngayon sa atin, dito sa chapter 22 verse 19, ang sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So we are not remembering Jesus, we are not remembering God sa buhay natin kapag nakikita lang natin dito, alin, yung mga elemento ng banal na hapunan o ng Lord's Supper. We always remember God sa buhay po natin. One of the classical example is in Colossians chapter 3. Ang sabi ho doon ni Apostle Paul, sa Colossians chapter 3, verse 2, ang sabi niya, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. So ano ang ibig sabihin niya rito? Isaisip ninyo. Di ba the word remember ay inilalagay mo ang isang bagay o ang isang tao sa iyong isipan at namumuhay ka ayon sa taong iyon na nilagay mo sa iyong isipan. In this context, in chapter 3 of Colossians, ang sabi ng verse 2, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit. Pero ang sabi ng verse 1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't pag sumakita ninyo ang mga bagay na nasa langit, na kinanoroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So sinasabi ni Apostle Paul, when we remember God sa ating mga buhay, inilalagay natin siya sa ating isipan. At meron tong implikasyon sa buhay natin. We always seeking God sa buhay natin, not only in the time of trials, sa panahon ng pangangailangan natin, sabing ganon, isaisip ninyo. Isaisip ninyo. Now, in Hebrew chapter 12, verse 2, look your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Hindi niya ikinahiya na mamatay sa cross alang-alang sa atin. So mga kapatid, pinapakita sa ating kontekstong ito na ang salitang remember ay nagpapakita sa atin na ang Diyos natin ay inalala niya tayo. Inalala niya tayo hanggang sa pinaka-eternal na pangangailangan natin. At ang eternal na pangangailangan natin ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Alam niyo ho, makamit man natin ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Kung ikaw naman ay mapapahamak, ikaw na ang pinakakawawa sa lahat. Bakit po? Dahil ang dulo nito ay kapahamakan sa impyerno. Ibinigay ng Diyos ang pinakamahalagang kailangan natin. He remember us sa pinakamahalagang bagay na kailangan natin. At ang mahalagang kailangan na bagay natin ito ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Kaya makikita natin, sinasabi ni Haring Solomon, remember God in the time of your strength. Why? Ito po ang sabi niya. Darating ang araw na tayo ay mamamatay. That's why, in verses 1 hanggang verse 6, tinalakay niya, tatanda tayo. Mawawalan tayo ng lakas sa tuhod. Tama po ba? Lalabo ang ating mata. Puputi ang ating buhok. Mabubungi ang ating mga ngipin. Mawawalan tayo ng lakas.
Why? Kasi yung verse 7, maliwanag. Ang sabi ron, alalahanin mo siya bago manambalik sa lupa ang ating katawang lupa. Kasi imagine, yung lakas na mayroon tayong ito, one day, mawawala. Babalik at babalik sa lupa ang ating katawan. Nakita niyo po yung sabi niya? Pero ang sabi niya, at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos nang may bigay nito. So ngayon, pinapakita niya ngayon, paano mo ginagamit ang buhay mo ngayon sa Panginoong Diyos? Paano mo ginagamit? Yung lakas na meron ka ngayon, paano mo ginagamit sa araw-araw ng buhay mo? Para sa Diyos ba ito o para sa sarili mo? Kanino mo ginagamit ito? Hindi ko sinasabi na maging expression ng isang tao na ginagawa ko to dahil sa anak ko, ginagawa ko to dahil sa pamilya ko, ginagawa ko to dahil dito sa specific na taong ito. This is a valid reason. Pero one thing na dapat nating maintindihan, we are accountable to the Lord. Dahil accountable tayo sa Panginoong Diyos, dapat ang lahat ng ginagawa natin, hanggat meron tayong buhay at lakas, ay ginagawa natin dapat ito para sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung nawawalan na tayo ng pag-iisip na gawin natin ito sa Panginoong Diyos, meron siyang reminder sa atin sa verse 13. Ano ang reminder niya? Sa mga 12:13, ang sabi rito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano ang buong katungkulan mo hanggat nabubuhay ka dito sa lupa? Ano daw yung buong katungkulan mo hanggat nabubuhay ka dito sa lupa? Sundin mo yung gusto ng sarili mo? Yung ba? Sundin mo kung ano yung gusto ng mga taong nakapaligid sa'yo? Hindi ho. Ang sabi ho rito ay ito. Sa kabila ng lahat ng ito, sa verse 13 ng chapter 12 na mangaral, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ano karugtong? Pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano ang katungkulan mo? Ano ang buong katungkulan mo? Matakot ka sa Diyos. Tama po ba? Hello? Ang buong katungkulan mo, as long as na nabubuhay ka dito sa lupa, matakot ka sa Diyos. Pangalawa, nato sa verse 13, sundin mo ang kanyang mga utos. Yan yung buong katungkulan natin. Meaning, ang pinapakita sa atin ngayon dito, when we say, I remember God sa buhay ko, ang dapat na ginagawa mo ay ito. May banal na pagkatakot ako sa Diyos. Amen po ba? Dapat mayroon kang sinasabi sa iyong sarili, mayroon akong banal na pagkatakot sa Diyos. Amen po ba? May banal na pagkatakot ako sa Diyos at nais kong sundin ang kanyang mga salita sa aking buhay. Yan ang tao po na inaalala ang Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? So yun yung gusto ipakita ngayon dito. So God is remembering God to His children because He is a God. Yun yung gusto natin ipakita rito. Pero sa ating pong mga naririto, ang gustong ipakita ng Diyos sa atin ngayon dito ay ito. As long as na may buhay, may lakas tayo, ang dapat na mayroon tayo ngayon ay yung relasyon natin sa Diyos at kay Kristo. Na mayroon tayong puso na lagi nating inaalala ang Diyos sa ating mga buhay. Because at the end, one day at a time, sinasabi rito, babalik at babalik ang ating katawang ito kapag di pa dumating si Kristo sa lupa at magiging alabok ito. Kaya ang masasabi ko lang po sa inyo, pagka po magaganda kayo, huwag niyo pong ipagyabang na maganda kayo. Kung mga pogi kayo, huwag niyo din pong pagyabang na pogi kayo. Tama po ba? Kung malakas kayo ngayon, wag po nating pagyabang na malakas tayo ngayon. Amen? Kung marami tayong pera ngayon, wag nating ipagyabang na meron tayo. Kung meron kang talento ngayon, wag nating ipagyabang yan.
Dahil sa ayaw at sa gusto mo, tatanda at lilipas din tayo. Amen po ba? Kaya may kanta nun tatanda at lilipas rin ako. Tama po ba? Yan ang katotohanan po. Sinasabi ngayon sa atin dito ngayon, sa ating pag-aaral, kung tunay na inaalala mo ang Diyos sa iyong buhay, magkaroon ka ng banal na pagkatakot sa Kanya at sundin mo ang Kanyang mga salita. Sapagkat hanggat nabubuhay ka, ito ang buong katungkulan mo sa harapan ng Diyos, sapagkat ikaw ay anak niya. Amen po ba? So mga kapatid, as my pastoral application dito sa ating pinag-aralan ngayon, paano mo inaalala ang Diyos sa buhay mo? Talaga bang naaalala mo si Lord sa buhay mo? Paano mo ginagamit ngayon yung lakas na meron ka? Yung talento na meron ka? Yung mga pagpapala na meron ka? Kanino mo ito ginagamit? Ang gusto ng Diyos, gamitin mo ito para sa Kanya. Amen po ba? At habang nabubuhay tayo dito sa lupa, ang nais ng ating Panginoong Diyos, we are not remembering Him every Sunday morning, but we always remember God in the whole weekdays ng ating po mga buhay. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa oras na ito, sa patuloy na pagtuturo niyo sa amin ng inyong mga salita. Panginoon Diyos, we are thankful, Lord, sapagkat patuloy na naipapaliwanag ang inyong mga salitang ito sa kalagitnaan ng inyong mga binanal ng mga anak niyo pong ito. At ang aking dalhangin, Panginoong Diyos, naway natuto kami sa aral at turo na isang salita na aming pinag-aralan. Remember. Remember you sa aming pong mga buhay. Panginoon, patawarin niyo po kami sapagkat maraming pagkakataon sa aming mga buhay na mapaka-inconsistent ng aming pananampalataya sa iyo. May mga pagkakataon sa buong maghapon, ang katotohanan, hindi nga po namin kayo naaalala. Dahil kung naaalala namin kayo, ibibigay namin yung buhay namin sa inyo sa araw-araw naming pamumuhay. Lagi namin kayong uunahin sa buhay namin. Lagi kaming makikipag-usap sa inyo. At lagi naming nanasain na matanggap ang inyong mga salita. Lord, forgive us, Panginoong Diyos, sa mga pagkukulang namin na dapat consistently, we always remembering you sa buhay namin. Not only sa panahon na wala kaming problema, kundi sa bawat aspeto ng buhay namin. Panginoong Diyos, patawarin niyo po rin kami kung ang lakas na meron kami ay hindi namin na ibabahagi sa paglilingkod sa inyo. Dahil ang katunayan kung bakit nyo kami binibigyan ng lakas, binibigyan nyo kami ng buhay, binibigyan nyo kami ng karunungan, ng talento sa buhay namin ay para ipaglingkod namin sa inyo. Pero Lord, patawarin nyo kami sapagkat maraming pagkakataon sa buhay namin. Hindi namin naaalala na gamitin dapat namin itong lakas, mga talento at karunungan na meron kami para paglingkuran ka. Panginoon, patuloy nyo rin po kami kahabagan at patawarin. Kung sa panahon na dumaragsa ang mga pagpapalang material at pinansyal sa buhay namin, hindi ka namin naaalala, Panginoong Diyos. Lord, tulungan nyo na ma-realize namin sa oras na ito. Lord, sa kabaliktaran ng lahat ng ito, narito kami, humihingi ng tawad sa inyo at naway turuan nyo kami at tulungan na maging positibo ang mga negatibong nabanggit sa panalangin ito sa buhay namin hanggat kami ay may lakas at nabubuhay dito. Kaya Lord, mula po sa araw na ito, nawa kausapin nyo kami na huwag po namin kayong kalilimutan. Ang buong katungkulan ng bawat isa sa amin ay meron karoon ng banal na pagkatakot sa iyo. Pangalawa, sundin namin ang iyong mga utos sapagkat yun ang bunga ng aming pananampalataya at nagsasabi palagi, we always remembering you, O God, sa buhay po namin lahat ng ito. Huwag niyo pong hayaan na mahuli ang lahat ng bagay. Dahil lagi niyo po kaming inaalala. Panginoon, sa sino mang nakikinig ngayon na wala pa pong kaligtasan,
Dalahin niyo po sila sa paanan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipaalala niyo sa kanila kung paano namatay si Jesus sa cross, na nabayubay ang kanyang katawan doon. Tumikis ang kanyang dugo upang bigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay ng Ama sa kamatayang ni Jesus ngayon. Maaring sa aming kalagitnaan at sa mga nakikinig ngayon ay wala pang relasyon sila sa inyo. Lord, tulungan niyo po sila na dalahin sa cross ng aming Panginoong Hesus at sabihin, God, remember me sa aking buhay, katulad ng ginawa ang nakapako si Jesus sa cross na nasa gawing kanan. Alalahanin mo ako, Jesus, sa iyong paraiso. Lord, tulungan niyo po sa mga hindi pa naliligtas na maalala nila kung paano niyo ninanais na maligtas ang lahat ng hinirang ninyo sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo Jesus. Lord, tulungan niyo po na sa panahon na anuman ang aming dinadaanan, alalahanin ka namin po palagi na ikaw ang Diyos na laging nag-aalala sa amin. Ikaw ang Diyos na nagsabing nasa isipan at nasa puso niyo kami. Ikaw ang Diyos na nagsabing no one can snatch us from the hands of Jesus Christ. No one can separate us from your love, Panginoong Diyos. Lord, tulungan niyo na lagi naming aalalahanin ang mga bagay na ito. At si Kristo na nasa aming isip at puso sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang salita at banal na Espiritu, ay lagi namin sasabihin, we are more than conqueror through Jesus Christ who loves us. This is our prayer. In Christ's name, everybody says Amen and Amen. Okay.